numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headline. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, mga nawawala matapos ng lindol, 20 na lamang ayon sa NDRRMC. Halaga ng pinsala tumaas pa. Kabuang 60 eskwelahan sa Bohol na pinsala ng 7.2 na lindol. Ang South Korea nagbigay naman ng tulong pinansyal. 27 po dun sa 60 are totally damaged. Talagang gumuho po. Panibagong plunder case isinampa ni dating Congressman si Huco laban kay Senate President Franklin Drilon. Pinasususpindi. Hinihingi po sa Ombudsman ang preventive suspension kay Franklin Drilon as Senate President. MNLF Chairman Norm Iswaret, ilang commander nito inilagay na ng Bureau of Immigration sa lookout bulletin. Balitang negosyo. Sa kabila po ng price freeze sa mga lugar na nilindol, kada litro ng gasolina sa Bohol pumalo na sa 100 piso. DOE agad daw na nag-imbestiga. At balita sa ibang dagat, Australia problemado sa halos 100 wildfires. Dahil sa matinding init ng panahon, mga residente pinalilikas na. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. 7.2 earthquake, initial estimate. Yan po sa Bohol. Mga kasama, naguhumiyaw ngayon ang mga panaghoy ng tulong mula sa mga kababayan nating mga Boholanos na unti-unting binabangon ang kanilang mga buhay sa mga gumuho na dulot ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Bohol nitong Oktubre 15. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang DZXL 558 RMN Manila kasama ang radyo mo nationwide RMN Network muling kumakatok sa bawat puso ng sambayanang Pilipino. Natulungan nating bumangon ang mga biktima ng lindol sa Central Visayas, lalo na sa lalawigan ng Bohol. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Humihingi po tayo ng donasyon tulad ng food packs, mga damit, gamot, bottled water at iba pang mga esensyal na pangangailangan ng mga kababayang biktima ng lindol katulad ng mga gamit sa kusina ang aming inaapela sa inyo ngayon. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Mangyari dalhin lamang sa DZXL 558 RMN Manila ang inyong donasyon dito sa EDSA Guadalupe, Makati at maging sa lahat ng RMN stations at affiliate stations sa buong bansa. Maaari din kayo makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng Philippine National Red Cross sa inyong lugar. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Sa panahon ng mga kalamidad, sakuna o trahedya, bukod sa awa ng Panginoong may kapal, walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi ang Pilipino. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes ngayon, October 18, 2013. Ito ang numero ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas, tayo'y live sa DWNX 91.1 RMN Naga, DXRS 1179 RMN Sorsogon, DYKR 1161 RMN Kalibo at sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro.
Live pa rin mga kasama international by www.rmnews.com/tv sa streaming natin WRMN New York, USA at sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Unahin natin ang panahon ngayon pong Biyernes. Mararamdaman na sa mga susunoding araw ang malamig na hanging dalaho ng amihan. Kabila nito, tiniyak naman ang pag-asa na sa ngayon wala pang low pressure area o anumang bagyong namamataan sa lupo ng PAR, Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman may binabantayan na LPA. Ito ay sa area ng Guam na may international name na Francisco. At kapag pumasok po yan sa Pilipinas, tatawaging Orduha. Ayon sa pag-asa, kapag October, nasa 2 hanggang 3 bagyo ang kadalasang pumapasok sa bansa at ngayon ay nakatatlo na tayo. Naasa natin na mayroon pa at ito'y papangalanan na Orduha. Sa loob po na isang taon na sa average na 20 bagyo ang pumapasok sa bansa at sa 20 na ito, 4 lamang ang nagla-landfall. RMN Tutok sa Lindol. Mga kasama, ang mga nawawala matapos po ang lindol, 20 na lamang. Ito'y ayon sa NDRRMC at ang halaga ng pinsala tumaas pa. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. 20 katao pa ngayon ang patuloy na pinahanap ng search and rescue team sa lalawigan ng Bohol at Cebu na lubang nasa lantanga ng 7.2 magnitude na lindol. Kabilang sa mga nawawalang ito ang 5 batang naliligo sa waterfalls nang mangyari ang lindol sa Sagbayan, Bohol. Nanatili namang 171 ang bilang ng mga namatay base sa huling ulat ng NDRRMC. 375 ang mga naiulat na sugatan na ngayon ay patuloy na ginagamot habang bumaba naman ng 10 milyong halaga ang napinsala sa sektor ng infrastruktura na ngayon ay aabot sa 553 million piso na mga nasirang tulay, kalsada at mga gusali base ito sa huling assessment ng DPWH. Habang hindi pa rin matukoy ng Department of Education kung magkakaroon ng pasok sa mga eskwelahan sa susunod na linggo, partikular sa Bohol, Cebu at Siquijor na ngayon ay walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan dahil patuloy pa rin ang assessment na ginagawa ng otoridad kung pwede nang gamitin ang mga paaralang hindi masyadong naapektuhan ng lindol. Sa pag-aaral naman ng PHIVOLCS, posibleng nagmula sa isang new fault line system ang naganap na 7.2 magnitude na lindol sa Bohol at Cebu. Kasama mo sa NDRRMC, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. 4 na kalsada, 20 na tulay sa Bohol, sarado pa rin ayon sa DPWH. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Nananatiling sarado sa mga motoristang 4 na kalsada at 20 tulay sa lalawigan ng Bohol, bunsod na naganap na magnitude 7.2 na lindol. Kabilang nga dito ang Cortes Banilihan, Katigbian, Macaas Road, Tagbilaran East Road, Baclayan Section, Tagbilaran North Road at Look Interior Road, Lobok Section. Habang gumuho naman ang ilang tulay sa Tagbilaran North Road. Kabilang na nga dito ang Abatan Bridge, Kamayaan, Tultugonan, Bakong, Anislag, Maulong, Hunan, Tagimtim, Damyao at Daet Bridge. Napinsala din naman ang 10 tulay. Ito'y sa Tagbilaran East Road na kinabibilangan ng Tagbawane Bridge, Palo Bridge, Hinawanan, Clarin, Banconan, Banban Bridge, kabilang din ang Balbalan Bridge, Panangatan Bridge, Kamayan Bridge at Agape Bridge. Kaugnay ito ay nag-deploy na ang DPWH Bohol District Engineering Offices at Region Office 7 na mga tauhan upang i-assess ang napinsalang idinulot na lindol sa mga nabanggit na kalsada at tulay. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN Tutok sa Lindol. Abot sa 6 na pong eskwelahan sa Bohol ang nagtamo ng malaking pinsala dahil sa 7.2 magnitude na lakas ng lindol tumama noong Martes. Sa live studio guesting ng Undersecretary po ng Department of Education, Tony Umali, sinabi niya na mula sa nasabing bilang, 27 sa may ito ang totally damaged, habang 33 naman sa may ito ay partially damaged.
Yung talagang may damage po na substantial damage to our schools. 60 schools are substantially damaged. 27 po dun sa 60 are totally damaged. Talagang gumuho po. Yung 33 ay may mga kisame, may mga dingding, may mga haligi na bahagi ng paaralan na bumagsak. Partly damaged pero hindi naman po lahat ay bumagsak. Yung totally damaged schools na 27 na nabanggit ko ay matatagpuan sa munisipyo ng Antequera, Getafe, Batuan, Tubigon, Loon, Maribuhok, Calape, Talibon, Danao at Sevilla. Sa ngayon anya ay pag-ugnayan na rin sila sa city engineering ng mga nabanggit na lugar para sa agarang pagsasayos sa mga nasilang paaralan. Ayon pa kay Umali, mayroon pong inilang 300 million pesos ang kagawaran para sa muling pagpapatayo at pagre-rehabilitate ng mga napinsalang eskwelahan. Yung kapag-usapan natin yung talagang totally damaged and partially damaged, yung may mga cracks na paaralan, kailangan i-validate yan kung talagang ligtas sa ating mga anak. Kaya iikot po yung ating mga engineers. Ang ating kalihim brother Armin Luistro, binigit na po na meron po tayong higit kumulang 300 milyon. Mula po yan sa savings at yung quick response fund ng kagawaran na gagamitin po natin. Si DepEd Yusek Tony Umali sa interview ng RMN. Tiniyak naman mismo ang kasama ni Paulong Noynoy Aquino na mabibigyan daw ng tulong ang lahat ng mga biktima na malakas na paglindol sa Central Visayas. Ayon kay Paulong Noy, kumikilos na makinukulang ahensya para magpabot ng ayuda at personal din niyang inaalam kung ano ang kailangan pa ng mga biktima. Matatandaan kasing nanawagan ng tubig at pagkain ng mga residente dahil walang dumarating na supply sa kanila. Kasabay nito'y nagbabala naman si Pinoy sa mga politiko at negosyante na magsasamantala sa sitwasyon. Aniya may kakulang parusan lalabag sa mga probisyong may kinalaman sa nideklara na state of calamity. Nagbigay po mga kasamang pamahalaan ng South Korea ng pinansyal na tulong para sa muling pagbangon ng mga taga Central Visayas na tinamaan ng malakas na lindol. Sa interview ng Philippine media delegates kay Paulong Noynoy Aquino, sinabi nito na naglaan ang South Korean President ng $300,000 financial aid para sa mga biktima ng lindol. Ayon kay Pinoy, lubos na nalungkot si Park sa nangyaring trahedya sa dalawang lugar na paborito pa man ding puntahan ng kanyang mga kababayan. Sinabi pa ng Pangulo na maliban sa pinansyal na tulong para sa manlilindol sa Central Visayas, ay nagbigay din si President Park ng $200,000 para naman sa pagbangon na mga taga Zamboanga na halos isang buwang nilusob ng MNLF Miswari faction. Inilim po ni dating Congressman Augusto Buboy si Huco sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Senate President Franklin Drilon. May kinalaman ito sa mga questionable project ni Drilon sa Iloilo. Ayon kay si Huco, malinaw na ginagamit ni Drilon ang kanyang posisyon bilang Pangulo ng Senado para lalong lokohin ang mga tao. Ang punto ngayon dito, base dito sa mga pagnanakaw, which is called theft, and bribery, which is called pagsusuhol, hinihingi mo sa Ombudsman ang preventive suspension kay Franklin Drilon as Senate President kasi ginagamit niya yung kanyang pwesto at puder para lalong linlangin at lokohin, magsinungaling at gumamit ng kapangyarihan. Kasabay nito, isinampa na rin si Huco sa tanggapan ng Ombudsman ay kapat na plunder case laban kay Drilon. Inilagay naman mga kasama ng Bureau of Immigration sa tinatawag na Lookout Bulletin sa MNLF Founding Chairman Nur Miswari at apat na iba pa ayon sa BI kasama rin sa Immigration Lookout sina Nur Pining Miswari, Ustad Xavier Malik, Bas Arki at Asamin Hussein. Ang nasabing Lookout Bulletin ay may kaugnayan sa paghasik naman ito ng kaguluhan sa Zamboanga City halos ay tumagal ng 3 linggo. Una ng pinaghanap ng Department of Justice sa ito at iba pang kaso ng rebellion at paglabag sa Republic Act No. 1951 o Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Kaugnay initasan na rin ni Immigration Officer in Charge Sigfred Mison. Lahat po ng mga officers nilang iulat kaagad sa kanya at kaagad may pag-ugnayan sa mga kinaukulan kapag tinangka ng mga nabanggit na individual na lumabas ng bansa, magito man ay sa pantalan o paliparan. Samantala tinanggi rin ng kawanihan na nakapuslit na ng Pilipinas si Nur Miswari. RMN News Negosyo. Kasama sa kabila po ng pinahiran na price freeze sa Bohol at Karatig Lalawigan dahil sa lindol ay sumirit sa 100 pisong halaga ang presyo ng kada litro ho ng gasolina sa bayan ng Loon. At tuwiran ng mga operators, nahirapan sila at ang mga supplier na maghatid ng mga produktong petrolyo.
lalo na sa mga lugar na sira ang kalsada at tulay. Dahil dito limitado ang 1 litro lamang ang pinapayagang ikarga ng mga motorista. May ilang negosyante rin naman nagsasamantala sa sitwasyon at nagtaas ang presyo rin ng mga paunang bilihin. Pagdating nito ay iniimbestigahan na ng Department of Energy ang balita at tiniyak na mapaparusahan na po ang sinumang retailer na mahuhuling sobra-sobra ang singil. RMN News Abroad. Sa Australia, pinalot ng may team na usok ang ilang bahagi ng bansa dahil sa wildfires na kadalasang nangyayari sa nasabing lugar. 5 wildfires ang patuloy na nananalasa sa may New South Wales na lalo hong pinapatindi ng malakas na hangin at may 34 degrees Celsius na temperatura. Samantala, ipinasara na ang Newcastle Airport habang inabisuhan naman ang mga residente na magsilikas na lamang dahil sa lumalalang kondisyon ng mga wildfires. Naglabas na rin ang mga otoridad sa Sydney ng respiratory alert. Bulso dumano ng makapal na usok na siyang buwabalot sa lungsod. Live na live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Ipong narinig ang numero 1 RMN News nationwide, mga kasama. Biyernes ng tanghali ngayon, October 18, 2013. Sa mga taga Kalibo, susunod na po dyan ang target tanay sa Udto sa DYKR 1161. Panoorin po yung ating naging pagbabalita, mga kasama. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyo naging panahon. Kasama nyo sa serbisyo publiko ako si Buddy Oberas. Alam po ni Weng de la Peña, dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN Radyo mo nationwide. Malaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News.